the most important thing, Gutesa was able to connect the dots from Saldico to Martin Romualdez. Grabe. And that's... Napansin niyo ba that yung testimony ni Gutesa ay pareho din dun sa, yung, lalo na dun sa luggage, ay pareho dun sa testimony nung sina Bryce Hernandez. Mabuti napansin mo, Henry Alcantara. hindi lang si Gutesa. Alcantara, Bryce Hernandez talk about the Rimowa suitcases. Sinabi rin nila na dinadala sa bahay ni Saldico. Nag-connect lahat eh. Grabe. Question is, bakit naman sa si Senator Lacson, kung totoo yun kung totoo na merong CCTV, ba't kinakailangan niyang kumuha ng CCTV and spy on us? Is this the work of a senator? Okay. Magandang hapon po sa inyong lahat. Direkta na po tayo, no? Pag-usapan natin itong isang interview ni Senator Marcoleta dito po sa Bilyonaryo News Channel, no? Meron pa palang programa itong sina Attorney Trixie sa Bilyonaryo News Channel at ininbitahan po nila itong si Senator Marcoleta patungkol po sa opinion ni Senator Marcoleta kung ano na ang magiging mangyari dito sa Blue Ribbon Committee. Ang Blue Ribbon Committee ba na ito ay patungo na ba ito sa mastermind? Kasi po yan ang hinihintay ng taong bayan kung talaga bang may mananagot dito sa flood control anomaly. At pangalawa, dito sa pinag-usapan nila ni Attorney Trixie at ni Senator Marcoleta ay itong main witness, no? O masasabi nating state witness ba? Itong si Gutesa. Kasi po sa previous vlog po natin, itong si Gutesa raw ay inambush. Okay? Na ang malaking tanong, bakit siya inambush? Sino ang nag-ambush sa kanya? Sino ang nagpa-ambush sa kanya? Yan ang mga malaking tanong. At dito, sa vlog na ito, in-explain mismo ni Senator Marcoleta na ang kredibilidad at dignidad nitong si Gutesa. Siya ba ay dapat nating papaniwalaan? Siya ba ay dapat bang legit ba ito? Ang mga sinasabi ni Gutesa, dito natin malalaman yan lahat dito sa vlog natin ngayon sa interview ni Senator Marcoleta. Tayo po'y makikinig ni Senator Marcoleta at magre-react po tayo kaagad. Okay? Play natin ang video. Basta naman sir, yung the RTC found that yung affidavit daw ay forged document. So ngayon ang tinatanong is ito yung pirma ng affidavit ni Gutesa na hindi diniscredit nila si Gutesa. Ito yung sagot ni Marcoleta diyan. Ang repercussions nito sa inyo daw dahil kayo yung nagpresenta. Repercussions on me? Meron siyang repercussions. May mga ganun. Hindi, tanong lang naman syempre umiikot. And I'm surprised this is happening. Are they trying to create a mountain out of a molehill? Di ba ko, and I agree with this, and other legal luminaries have also agreed that, notwithstanding the fact that the signature was of the lawyer, notary public, was allegedly forged, he already sworn in before the Senate, di ba? So, yes, he did. Kaya, didn't that cure whatever defect there was in the preparation of the affidavit or the notarization of the affidavit? I think so, because the guy presented himself before the Senate Blue Ribbon Committee. Correct. He took his oath, and then he allowed himself to be interpellated by the entire committee. But let's get back to the... Si Gutesa ang pinag-usapan nila dito allegedly... what is that? Repercussions. The notarized, the forged, whatever? Forged document daw. The signature of the notary public was allegedly forged. Yes. If we can at least waste our precious time discussing this, you will have to believe and assume that Gutesa has the power to go to one office, get the notarial stamp of whoever is notarizing there,
secure the dry seal, and then look for the last entry of the book of the notarial register Right. or the registry para makuha mo yung document number, the page number, and the book number, and then sasaynan ni Gutesa. Correct. Are we able to assume all this, that Gutesa has the capacity to do all this by himself? The other lawyer who also presented the same signature, the same forged signature, was Attorney Romano Macalintan. Yes, at meron din akong nakuha, ganun din. Exactly. Yung signature, very, very close doon sa... So, ako, ang assumption ko dito, like the assumptions of many, if not all, pumunta ka sa isang lugar, let's say, the periphery of Quezon City Hall. Correct. Nandyan naka-line up lahat ang ano. Somebody will go to each one of these. I-present niya yung paper. And then, all the guy would have to do is, bigay niya yung papel, then wait for a while, hanggang sa natatakan na lahat yung papeles niya. And then he pays. No one would insist on, let's say, verifying bago siya umalis. Sir, ma'am, can I please ascertain whether you are the one who signed this? Are you the lawyer who signed this document? Yung po bang nagpapanotaryo had all these things to do bago siya umalis? The notary public in this country has become a cottage industry. Wala naman talagang lawyer doon eh. I have always assumed that somebody, like in the case of Gutesa, was there assigned by that lawyer, whoever she is or he is. Maring hindi siya ang pumirma, but she or he allowed somebody to sign for him or for her. This is happening everywhere. Sa This totoo is lang, something that we should recognize. sa totoo lang, kinagawian talaga dito yan eh. Pagkatapos yung poor na tao, ang i-ostracize, and he will be discredited by paano why are we allowing let's say ourselves to be swayed into other direction? Gutesa is the most credible witness Correct. ever presented in that committee. Why? Kasi nangyayari ngayon, no, diniscredit si Gutesa at parang it's a political circus. Kahit sino na yung di ba, kung mapapansin ninyo, kinasuhan na si Jinggoy Estrada, kinasuhan na si sino to? Si Joel Villanueva. So at ilan pang mga kongresista. So meaning to say, kahit papunta na sana tayo dito sa mastermind, ginugulo nila para makalimutan itong si Gutesa. Yan ang ibig sabihin dito eh. Gutesa has nothing to gain. Gutesa has everything to lose, including his life, Correct. the safety and the security of his family. But the most important thing, Gutesa was able to connect the dots from Saldico to Martin Romualdez. Grabe. And that's the reason why there is pressure also now in the Senate to issue an invite to the House to ask former Speaker Martin Romualdez And I welcome that. appear. So at All least, the while, I've been thinking that that is the most proper thing for the Blue Ribbon Committee to do. Why is it that all the personages mentioned by Gutesa in his sworn affidavit, like a certain John Paul Estrada and Mark Texay, allegedly the ones who were receiving the money and then counting the money in the house of from the house of Saldico in Valle Verde, then to be transported in his house in BGC. And from there, yung leftovers, kasi like the one he mentioned, that was December 2024. Sabi niya, ito po mine-mention ko special because this is pinakamalaki pong delivery namin. You imagine 46 suitcases. Each suitcase, sabi niya, as an amount of, let's say, 48 million. How did you know 40? Kasi merong label eh, sabi niya, yung post-it. Grabe. And dadalhin po namin kay Saldico sa unit niya sa BGC. Out of 46, ang ibababa namin 35 at that time. So 11 ang naiwan, 35 ang dinala kay Martin Romualdez.
Bakit hindi naman ipatawag si John Paul Estrada? Bakit hindi ipatawag si Mark Tiksay? These are the ones he personally knew, and sila ang nag-receive, sila ang nag-handle, sila ang nagbilang. Nakausap niyo na ho ba si Senator Lacson tungkol dyan? In the concern that you have, that why didn't you send a... Yung pwedeng isamon yan, di ba? It's a Palagi subpoena. yung sinasabi. Unang-unan, bago kami nag-iwahiwalay. Ba't hindi mo ako patawag si Saldico? Alam mo, sabi, nagtagal ka naman dyan eh. Don't you know the interparliamentary courtesy? He was preaching to the choir. Of course. Sabi ko, are we violating interparliamentary courtesy if we simply invite him? No. I invited Toby Chanko and I was the chairman. And he appeared. He appeared, and twice he appeared. Ba't ayaw mong tawagin? Ba't ayaw mong tawagin? For example, the initial 17 congressmen mentioned by the Discayas. 17 congressmen. Hindi man lang niya ipatawag kahit isa. And he himself mentioned 67 contractors congressmen. Correct. In your Hindi, latest... nagpatawag siya. I'm not saying that we should not call the small fries here or charge them. They're all accessories to this crime. Pero wag naman nating pakaiwasan o pagtakpan yung malalaking isda na dapat nating matukoy dito. Senator Correct. Marcoleta, it's just something that we mortals don't know how it works around the Senate. Ordinary mortals Yes. like us. Sir, You're hindi not. kayo. Ito po, Kami this is my lang. question. No? The Senate operates as a collegial body. Yes, sir. So you're supposed to be discussing things amongst yourselves. There are two main points that I want to ask. Dito po kay Mr. Gutesa, you presented him right there and there. No? Was there a previous notice to the chair or to the others? Because you're working as a collegial body, did you inform them that I have a surprise witness? I remember that you mentioned it right there and there. Because my understanding of Senate rules, and because it's a collegial body, that there you should provide notice to all the members so that they can aptly prepare for the closest case I recall was, if it's a very sensitive witness and you just brought him in, you will normally ask for a break, maybe 1 hour, and discuss it among the body, among the Senate Blue Ribbon, and then come back. And by which time, they would have sufficient time to prepare. Why wasn't it, I remember you asked permission and Senator Ping Lacson said yes, but as a general practice, don't you as a collegiate body inform each other? Let's say, sabi ni Senator Ping Lacson, meron din siyang surprise witness. Ano? So, binandera niya sa publiko, meron siyang witness. Hindi ko po alam kung sabay naka-adjourn kayo ngayon. Will you be meeting first to discuss sino ba itong surprise witness? I think, shouldn't he be obligated to inform the fellow committee members, Blue Ribbon? First, to the initial question you raised, Yeah. bakit hindi ako nagkaroon ng pagkakataon na i-discuss sa kanila? Correct. Kasi, nung na-meet ko si Gutesa through Mike Defensor, there was a little time. Hindi naman ako naniwala na may tao nga palang may gustong gumawa ng... Sabi ni Mike Defensor, i-meet ko lang siya because for 2 months, hinahanap ka raw niya, nalaman ko through my emissaries here, ikaw ang hinahanap niya. Gusto lang niyang makausap ka because meron daw siyang sasabihin. Sabi ko, paano ito mag-aalas 2 na? Ang namin, ang session namin is 3 o'clock. This was the day before Huba ng Blue Ribbon? Yes, no? yes. Oh, hindi ko na alam kung anong date. Sabing ganon, hindi, we're in Manila. Kung saan mo gusto, malapit sa'yo para lang makita mo yung prepared statement. O can you go to the seascape? Kasi yun lang ang alam kong malapit. That's 5 minutes away from the Senate. So pumunta ako. Okay? Doon ko nakita na, sabi ko, matindi tong statement mo. Are you prepared to make yourself available before the committee? Yes, sir. O sige, sabi ko, panotaryo mo. That's for my benefit only kasi hindi ako naniniwala na matapang siya talaga. I don't know him. Okay, so kung talagang buo ang loob mo, pumunta ka bukas sa Senate before 9 o'clock ng umaga. Okay. Sino kasama mo? Ako lang po, sir. Anong sasakyan mo? Sir, nakamotor lang po ako. Well, sa una, hindi ako naniniwala na malakas ang loob niya. So, hindi ko na sinabi sa kanila kasi baka ako rin, hindi ako naniniwala na darating siya. Gusto kong maniwala na buong loob niya kung darating siya. That's what happened. So,
Sir, napansin niyo ba that yung testimony ni Gutesa ay pareho din dun sa, yung, lalo na dun sa luggage, ay pareho dun sa testimony nung sina Bryce Hernandez Mabuti tsaka napansin mo. Henry Alcantara. Hindi lang si Gutesa. Alcantara, Bryce Hernandez talk about the Rimowa suitcases. Sinabi rin nila na dinadala sa bahay ni Saldico. Nag-connect lahat eh. Grabe. This guy also mentioned, about, putting the money in this, ganito, dinadala sa ganito. Luggage, Bakit confirm hindi yung nila luggage. ngayon maintindihan? Ba't hindi nila Same luggage po mapag-connect? yan? Same luggage ang ginagawa? Mga Same ganun ang type, binabanggit nila eh. same Sabi ko, type. how come? Naku po. Sinong nagbibilang? Sila po, sabi niya, ano na po plastic. Ang isa pong plastic is 1 million. So, iniitsa-itsa lang na ganun. So, Sus. Sir, walk us through yung testimony ni ano. He connected, kasi may kinikwento kayo kanina, he connected the luggage issue. Sir, yung narrative niya, bakit importante yung narrative ni Gutesa? Napaka-importante ng narrative ni Gutesa because he was the only one who connected the dot from Saldico to Martin Romualdez. Nobody else. Nasaan na po siya ngayon? Do you still have contact Grabe. with him? Wala akong contact sa kanya personally. Ang pagkakaalam ko, kinupkup siya ng kanyang tropa, yung mga Marines. Kasi ang balita ko, merong nagtatangka sa buhay niya. At I was also informed na nahuli nila yung gustong magtangka sa buhay niya. Okay. Sir, tanong lang, natanong niyo ba kay Mr. Gutesa kung bakit? Kung nag-deliver siya sa Forbes kay Speaker Martin, allegedly, nag-deliver din siya sa Aguada. Tama Sinabi po ba? niya doon sa statement niya, hindi lamang sa Pero hindi dalawang niya lugar sa in-explain. merong Natanong niyo ho ba kung bakit ho dalawang Oh, delivery I mean, places? Forbes tapos Aguada pa. hindi na kasi nakita ko yung ano niya. Dahil nagmamadali kasi ako. Ngayon, ang nangyari pa, ang balita ko, kumuha ng CCTV si Senator Lacson para makita niya na kung sino yung sumundo kay Gutesa. Sa CCTV po ng Senate. Sabi ko, ako naman, anticipating that he might come. So sabi ko doon sa staff ko, pakitingnan mo itong taong ito, baka sakaling dumating kasi nangako siya na darating. But I'm not sure kung darating o hindi. So binigay ko yung pangalan. So na-establish nila sa CCTV, one of my staff fetched him from the guards area at pumunta sa Senate ito, di ba? Senate. So, Ngayon, bakit sa pintuan ng Senate? ano? Sa pintuan, Sa pintuan sa kasi pagpasok doon pa lang sa kasi guard, maraming pirma. pirmahan. You have So, to check in eh. para lang makapasok siya ng mabilis, kasi sabi ko, before 9 o'clock nandun ka na. Question is, bakit naman si Senator Lacson, kung totoo yun kung totoo na merong CCTV, ba't kinakailangan niyang kumuha ng CCTV and spy on us? Is this the work of a senator? But wasn't that already, the Grabe. CCTV has always been there, so you can just track it. So there's nothing new there because it's also been working. Pero bakit palaging siyang kumukuha ng CCTV? You remember the other incident? Meron daw contractor na pumunta sa isa sa amin and then na-establish pumunta sa opisina ni Senator But wouldn't Erwin that be Tulfo. also just to make sure that everything falls into Kakahiya place? itong si Ping Lacson? The people who are saying whatever they're saying can be verified independently. And CCTV is a good But basis sir, to say that you're telling the truth. or Ano at yung least- significance ng pagsundo ng staff Ewan niyo? ko sa Hindi ba kanila, pero- common courtesy yun? Parang Pag-invite magpipresent mo? ka. Di ba? Ano ang layunin ni Ping Lacson o ang kanyang mga staff para i-spy itong si Marcoleta na sinundo itong si Gutesa? Ano? Ano ba? Nagdududa ka ba kay Senator Marcoleta? Di ba? Sila na pumunta nga sa opisina ko. Alam ka, kanino pupunta yung tao? Ako yung kausap Witness niya. niya. Oh, yes, sir. Correct. Diba? Pero, so Senator Lacson is making a big deal out of this. Sabi ko nga sa'yo, somebody. Si Ping Lacson, siya? Nagdududa siya kay Marcoleta na si Marcoleta prinudos niya itong si Gutesa. Nagdududa siya. Alam mo Ping Lacson, wala po sa dugo ni Marcoleta, wala po yan sa ugali ni Marcoleta na iti-twist ang mga issues para lang ano bang layunin ni Marcoleta para para
matuklasan kung sino ang corrupt sa gobyernong ito? Hindi naman yan alam mo, Ping Lacson, ibahin mo itong si Marcoleta. Hindi po ito nag-scripted ng kanyang mga ginagawa. Wini-welcome ni Marcoleta si Guteza. Kasi si Guteza lamang ang tanging nagsasabi o pino-point out ang koneksyon ni Zaldico at ni Martin Romualdez. At hindi ibig sabihin na winelcome ito ni Marcoleta ay kaagad naman nating papaniwalaan itong si Guteza. Kaya nga, dumaan sa Senado para imbestigahan ang mga statement nitong si Guteza. Pero sa galawan nitong ni Lacson, parang nagdududa na siya kay Marcoleta Creating a mountain out of a molehill. So, yung pagpunta ba ni Guteza, kinakailangan kumuha ka pa ng CCTV para i-present mo. Why? Why are you doing that? I'm confused. But when you say, Grabe. bakit pa kukunin, you mean to say, bakit pa tinignan ni Senator Ping Lacson yung CCTV? Ganun yung gusto raw nilang gawin. Ewan ko kung gagawin nga nila yon. At somebody informed me also na may pumunta sa Seascape para makita nila na pumunta nga ako doon at siguro ilang oras. Siguro na-establish nila. Hindi ako talaga nagtagal because that was my promise to Mike Defensor. With due respect, Senator Marcoleta, I think that's also part of the investigative process, just to confirm the veracity of the statements of whoever, not just you. It's also his way of certifying or at least verifying that Senator Marcoleta indeed did what he said. Sana ganun lang ang gusto nila mangyari. Correct. But I think it's going to be a mountain out, creating a mountain out of a molehill kung hindi to, kung palalaking pa. But yun nga yun Aren't you supposed to go to the jugular? Sino ba yung gusto nating matukoy dito? Why are we fighting each other? There's only a common objective. Makuha natin. Sino ba yung pinakamalaking isda? Sino yung tao na nasa likod ng napakalaking pandarambong sa kaban ng bayan? Correct. Hindi ba iisang ating layunin? Bakit kinigisa ninyo si Orly Gutesa? Alam mo, ang simple analogy rito, alam ko maraming nakikinig sa inyo. Si Attorney Trixie, tinip sa'yo na mayroong magnanakaw ng kalabaw dyan sa neighborhood. Ang ginawa mo naman, Attorney Edwin, yung nagtip, yun ang ginisa mo. Yun ang dinidiscredit mo. Pero you did not even take any effort na i-verify mo na yung magnanakaw ng kalabaw nandun lang pala sa vicinity natin. Ganun na nangyari. Correct. Perhaps his absence is making that a big problem for Gutesa kasi nawala siya yung last hearing. Bakit siya nawala? There is a threat now to his life. Ito yung nangyari. Kailangan mapansin ng mga kababayan natin. Nung ilabas ko si Gutesa, wala nang tinawag na hearing. Kahit na naka-adjourn kami, nag-hearing kami. Merong mga briefing ngayon sa budget. Ako, maski nakabakasyon ako, I try my best to contribute and participate in most of the briefing ng budget. Bakit biglang inihinto yung Blue Ribbon? Napaka-importante nito. Nakasalalay dito ang buwis ng bayan na talagang dinispalgo lahat, talagang ninakaw lahat kung sino man ang mga Hindi ko malaman kung paano ko i-describe itong mga taong ito. Kung paano nila naisip systematically nakawin ang pera ng bayan. Pagkatapos, nag-aaway-aaway kami. Samantalang ako, the only direction I wanted to take from the beginning until today, hindi nagbabago yun. I want to hit the mastermind. Yun. So, more on this. Mr. Marcoleta, could you provide us your wisdom on your comment on the filing of the charges against the 6 individuals? Who are the 6 individuals? The 2 senators, Jingo and Joel, Commissioner Lipana, Undersecretary Bernardo, Congressman Zaldico, and Mitch Cahayon. Why was not Martin Romualdez not included? That's to the ICI. Maybe you should ask Because the they ICI. are trying to discredit Gutesa's testimony? No, they haven't summoned ICI Gutesa. pa So Bakit you hindi can, nila isama si Gutesa? the same reason why they cannot yung summon him in problema the natin. Senate. Yes, sir. We're all looking for the mastermind. The That most will- guilty. That will come at some point. Is everybody looking for the mastermind? Of Parang course. kayo lang. I think everybody We should should be be. looking. Should be They looking. should Karen, be, we're but it supposed to be doesn't looking appear to at the be mastermind. so. The Senate
Started by the off way, on the this is right just, foot. according to Justice Andy Reyes, this is just the first interim report nila on the filing. So, but let's just take it as it is right now. So how do you think, is this a good beginning? This is the start It's of a the good many beginning. charges. It's a good beginning. Pero sinasabi ko nga, hindi ko naman sinasabi na huwag nating habulin ang mga sapsap. Ang palagi kong sinasabi, yung mga butete, yung mga dilis, okay lang yon. But let us not forget yung malalaking isda. Sapagkat sila talaga ang promotor ng pagnanakaw ng pera ng bayan. May tanong po ako sa inyo, mauhupa ba ang galit ng taong bayan pansamantala kung nakasuhan si Senator Joel at si Jinggoy? Kasi ang sabi nila, tuloy-tuloy pa rin ang investigasyon. So, do you think this will quiet down the public wrath for I think this is just temporary, but ano po ang tingin ninyo? I don't know kung mapapacify natin o mauhupa ang ano ng tao. Sapagkat ang nakikita nila, pagka mga congressmen ang dapat na sumalang sa investigasyon, lahat ginagawa para pagtakpan sila. I will start with the 17 initial congressmen identified by the Discayas. And then, let me go back to the 67 contractors, congressmen, intimated by Senator Ping. Contractors, you mean? Sinabi niya, I have a list of 67 Wow, contractors. Dami. Hindi ba kayo nagtataka bakit isa man lang wala siyang tawagan? What about the 17? Kaya nga gusto kong malaman, kung tatawagin niya si Martin Romualdez, make him appear before the committee. Para makapagtanong naman kami. Sana hindi closed door na. Walang closed door yan. Lalo magagaling ang taong bayan kung Sa i-close ICI. Yung door. ICI, kaya siguro siya. hindi masyadong naniniwala ang tao dyan because hindi alam ng tao eh. Ang tao, interesado sila. Why? This is their money. Correct. Alam mo yun, sabi ko nga hanggang ngayon naghahanap ako kung paano yung sasagot ko sa kanila eh. I hope I can bend the law. Why? Sabi nila, Senator, tulungan mo naman kami. Kami kahit na ganito kami kahirap, pinipilit namin magbayad ng buwis. Ganito pala nga niya, kinapuntahan ng buwis namin. Pwede bang ilaban mo naman kami para wag naman kaming magbayad ng buwis kahit sa 2026 lang? Parang What am I supposed to tell them? Agreed, sir. But it's If I can bend the law, I will ask the BIR. Pero alam niyo ho, mukhang nangyayari na because I understand from the reports of the finance department, the collection has gone down because primarily the people are so frustrated. Hindi natin madi-discount yun kasi Correct. galit ka yung tao eh. But if I want the people, I want to please them. Pwede ko bang i-bend man lang ang batas? Kahit konti lang para mapagbigyan ko ito. Kasi nga, yung kanilang sentimiento, Attorney Edwin, Attorney Trixie, valid eh. Pera nila ito eh. Nagsikap sila, luha, dugo ang kanilang ginugol dito. Pagkatapos makikita nilang ganun lang palang kapupuntahan. Correct. Masama pa ekonomiya. It's a- Masakit yung pagbayad ng buwis. This is a valid expression of anger because of what we've seen right now po eh. So talagang everybody is mad at that's why yung mantra, yung chant ngayon, ikulong na yan, mga kurakot eh. O tapos ang gagawin nila, para lang ma-sway sa ibang direksyon, si Gutesa ngayon papapanagutin. Anong malay niya? Binigay lang niya yung papel doon sa window nung kung sino man yun. Akalain mo yung lugar na yun, pinakunan ko na litrato eh. Alam mo nakalagay na paskil doon, Attorney Edwin, Attorney Trixie. Notary Public, 24/7. Yung mga bugado doon, hindi na natutulog yun. Oo nga eh. Parang So, ano? Chances are, ginigising. that lawyer, kung sino man yun, hindi siya talaga pumipirma ron. But Yes. she assigned or he assigned somebody na pipirma sa kanya. And that is the violation in the notarial Yes. law. Let's Sige, discuss sir. moving forward. Ah. In the same way that you had a surprise witness, like I said a while ago, Senator Lacson claims to have a surprise witness. Isn't it your duty as a collegial body and as a member? I remember the saying that in a committee, all our members and the chairman is not a master but a presiding officer. So what actions would you take to, at the very least, identify the surprise witness? Even para wala nitong gulo na nangyari doon sa hearing, parang would you like to ask Senator Lacson to... I will ask the minority leader. Kasi ako, deputy minority leader lang. I will Okay. ask Senator Alan. Siguro, total, para hindi na maging surprise, sabihin niya na kung sino.
My understanding, my Palagi ko may understanding. time naman siya na gawin yun. Hindi kagaya ko na talagang tinitingnan ko muna kung darating o hindi. Kaya ako nagkulang ng time. Pero may courtesy ako dahil sinabi ko naman sa kanya ang circumstances before I introduce the guy before the committee. My recollection of Senate rules is you can temporarily not disclose, but it cannot be before at least there should be reasonable notice to inform the collegial body na there's this witness. Para at least lahat kayo handa. Sana ganun ang gawin niya, di ba? Maganda ko kung ganun sana mangyayari moving forward. Kasi hindi lang siguro isang surpresang witness ang lalapit sa inyo, lalapit sa ibang mga senador. Kaya mabuti siguro pag-usapan po And ninyo. better still sana, magtawag muna siya ng caucus, halimbawa, kung ayaw niyang mag-meet yung buong Blue Ribbon. Para discuss natin. Sa akin, aside from that, kailangan merong ground rules dito eh. Alam mo kung bakit ko pinipilit ang ground rules? Hindi ko na maintindihan itong nangyari nung panahon niya eh. Nag-hearing kami, darating si Boying Remulla, the Department of Justice, kukunin niya yung isang resource person, dadalhin sa NBI, pagdating niya, merong supplemental affidavit. What is this? What is the arrangement between the Blue Ribbon Committee and the DOJ? And then silang dalawa ni Senate President Soto, pupunta sa ICI, makikipag-meeting doon, pagkatapos babalik sa... What is the arrangement between the Blue Ribbon Committee and the ICI vis-a-vis the DOJ? Wala pa lang. Naghalo na yung balat sa tinalupan eh. Pero that So, was, yung mga diskaya, sinabi na nila dun, speaking of ICI, sabi na nila dun sa ICI that they're not going to appear anymore or hindi na sila magko-cooperate sa ICI. Sa tingin nyo, mag-appear pa sila sa Senate Blue Ribbon? I don't know. but they have Hindi contempt kayo, powers kasi in the Senate. So, They should. papatawag pa rin kaya Kasi nila? siguro na, ito sa supposition ko lang naman, siguro nawalan sila ng interest dahil sa, sabi mo, they ask for protection under the Witness Protection Program. Ako naman, ang nalalaman ko, we can provide that because under the law, Section 4 of the WPP, they can be processed. Mag-apply sila. Were they provided they were already provided protection. Diba? Hindi nga eh. Kasi nung ako ang Blue Ribbon Committee, doon sa kanilang source statement, humihingi sila ng witness protection. So I, as the chairman, sumulat ako sa Senate President at that time, si Chis Escudero. Kaya lang hindi nagkaroon ng katuparan yon dahil habang ginagawa ko pala yon, nagkudita na kami. So ayaw ng pagbigyan ni Senate, the new Senate President, Tito Soto. Kasi kinukuha niya yung sinabi naman ng then Secretary of Justice that before they can be processed under the Witness Protection Program, they should do some restitution. Sabi ko, teka muna. That was re-echoed by the Senate President. Sabi ko, wala naman ganun sa Bago yan, rules eh. bago yan. Bago naman ata yan eh. O sabi ni Boy, hanggang sa nagkaroon kami ng konting pagtatalo, why are you adding a requirement that exists in the law? Correct. Respectfully, Senator Marcoleta, I also feel that those requirements, these are procedural, these are threshold procedural requirements. Yes, sir. Restitution can happen either before or after. Or after. Because remember, every criminal Not liability before, case- if you talk about walang the rule. application. Where's the rule? Siguro after, because that is the most... I Once disagree with that na-establish. because all the in the case of the Napoles, that was also part of that. You were requiring because the reason why it is not a sixth element because number one, it's a substantive yan eh. Procedural yung sinasabi dun sa discharge of a state witness. And restitution is not present in the way that is fashioned when you're stealing money. Restitution always happens, but not in the way like in the case of plunder. Not all cases are plunder, so that restitution will not be found in the general procedural rules. Kasi hindi lahat ng crime eh. But what standard? We understand pag after kasi fruits of the crime na siya or ano. But before, what will be the basis Wala. if you're It's a discretion of the judge. No, but this one, nag-a-apply pa siya. Wala pa sa judge. Wala pa. Nag-a-apply siya kasi WPP pa lang. kailangan i-process mo siya under the law. WPP pa lang. Wait. Hindi Dalawa pa- ho hindi pa yan eh. There were two things, if I recall. One was protection, and one was to be discharged as state As witness, state which witness. is the most WPP importante sa kanila yun. Hindi, ganito yan kasi Section 3, di ba? Pag ginawa mo Section 3, ito hindi siya kasama sa crime. Pero nag-a-apply siya ng witness protection dahil medyo mabigat ang testimony. But in this case, we're applying under Section 10 kasi kasama sila dito sa problemang iniimbestigahan. So, restitution, wala siya sa batas eh.
Can you imagine the title itself of the law? It's witness protection and benefit. So to burden the potential applicant of restitution, unang-una, ilan ba i-restitute? Which going to compute? Baka they will be able to abuse their discretion. Baka magkaroon pa ng corruption dito sa restitution because it is not provided by law. So sabi natin, ang totoo niyan, kahit na state witness na sila, if they cannot comply with the requirements, pwede mo naman sa tanggalin na sa state witness. But restitution will always happen at the end. Well, we have different views, Bob. But anyway. Kasi at WPP, you have not yet established the extent Yes. of the criminal activity. Hindi So, niya kailangan aaminin sa'yo tapusin na nila yan, hindi po kami You know, nagnakaw. but the fact that he's applying to be state witness, obviously, Probably an There's expression an- of willingness to restitute. Yun siguro yung pwedeng... But I'm just you have telling you, The hindi pwedeng objective of the law retroactive kasi, din kaya na- naman kailangan mo yon. Napakahirap naman na i-pinpoint mo yung isda na malaki. Wala ka nang makukuha ng ganun kadali. So, itong mga taong ito were encouraged to do that in order to help the state prosecute the bigger fish. well, anyway, So Yun your- ang exchange yeah, niya. Your vision really is to go after the mastermind and therefore the root of all of Yes, this. ma'am. That has I been think my that is position not the from the monopoly beginning. of Senator Marcoleta's vision. It's a vision of everyone here Of course, to go but after the we're talking mastermind. about how single-mindedly Yeah. this is how he crafted. In fact, the way you conducted the Senate Blue Ribbon when you were the chairman was in order to get at the big fish. I told that So, in my May tanong po ako sa inyo, final question, medyo we're running after. Pasensya na po. Kung hindi mag-go all the way sa Malacanang, ano kung magiging... What do you mean all the way? Sabi, kung may posible bang mag-go all the way to Malacanang, ba itong, sa tingin nyo ba, this problem will go all the way to Malacanang? Hindi naman ganun eh. Ako sa akin, hanggang sa naabot pa yung ebidensya, So, ang di ba? naabot lang kay Ang sinabi ni Romualdez. Gutesa, si Follow Romualdez the eh. evidence. That's the whole point. I cannot speculate kung saan beyond pupunta yun. that, Basta ako, kung ano yung sinabi ni Gutesa, I'm strictly following that. Okay. Thank you. So, thank you very much, sir. Pinaunlakan Ako niyo magpapasalamat sa inyo. Pinaunlakan niyo kami. Grabe, no? Grabe ang prinsipyo ni Senator Marcoleta. Kasi po, yung isang, di ko lang alam kung itong isang kasama ni Attorney Trixie, parang, di ko lang alam kung magaling ba yun, pero parang nagmamagaling eh. Pero, kitang-kita mo sa mga sagot ni Senator Marcoleta na he is into kung sino yung pinaka most guilty. Okay? Ang hindi lang natin maiintindihan ngayon sa direksyon nila ni Senator Ping Lacson ay ito ba po ay papunta sa sa big fish, which is si Martin Romualdez at si Zaldico, di ba? Tinanong siya na ito ba'y papunta sa Malacanang? Hindi naman yan ang purpose ni Marcoleta dyan. Hindi naman namumulitika si Marcoleta dyan na sasabihin natin na papunta na yan sa Marcos. Hindi naman, di ba? Kasi kung yan po ang naratibo ng mga kalaban ng mga Duterte, no, na against dito kay Marcoleta, pagkaakala nila, no, na itong si Marcoleta, sisiraan lang itong administrasyon na ito, bla bla bla, kaya gustong masangkot itong si Romualdez at si Zaldico. Hindi. Yung witness na si Gutesa, kung ano pong ibibigay na statement ni Gutesa, no, doon lang po naka-focus si Marcoleta. At titingnan yun ni Marcoleta kung nagsasabi ba yan ng totoo o hindi. If he is consistent or not, di ba? O kung sasabihin ni Orly Gutesa na may iba pa siyang mga kasamahan na gustong mag-witness, o yan. So ano yan? Talagang susuriin yan lahat ni Senator Marcoleta, di ba? Kung papunta ito sa Malacanang, hindi papunta ito sa Malacanang, di ba? So ano pong masasabi nyo? Kasi ang dami pong mga big revelation dito sa mga sinasabi ni Marcoleta. Mag-comment po kayo, mag-react po kayo,
ilatag ninyo ang inyong opinion at argumento sa comment section, okay? At usap-usap tayo doon sa inyong argumento. Paki-like at saka paki-share ha sa mga bago pa lang dito sa Donmar TV, sa hindi pa nakasubscribe, okay? Sa kape kong iniinom. Subscribe na kayo ha, para updated kayo guys. Libre lang mag-subscribe, walang bayad yan. And see you in my next video. Have a great day, have a great night. God bless po sa ating lahat. Mabuhay ang Pilipinas and God save the Philippines. Bye-bye.